Ang mga nanay na mambabaklas sa Longos, di lamang mabigat na trabaho ang sinusuong araw-araw. Buong tapang din nilang hinaharap ang hamon ng pagiging babae sa ganitong uri ng hanap buhay. Yung ibang katulad din namin mga kababaihan na pag nakikita kami, ano ba yan? Kababaeng tao, ganyan-ganyan, ganito-ganon. Mahirap po, marami po siyang muka. Natutuhan ni Joanna ang pangangalakal mula sa kanyang asawa. Naisipan daw niya itong tulungan dahil sa hirap ng trabaho. Kasi po sir, wala po siyang katuwang. Alam niyo yung pagdating niya, makikita mo siya pagod, tapos gutom. Siyempre ikaw bilang asawa, naawa ka sa kanya. Kaya po kailangan talagang aralin. Bilang isang nanay, ano yung pakiramdam mo na nagagawa mo to at nakakatulong ka doon sa kabuhayan ng iyong pamilya? Masaya naman po. Pero minsan pinag-aawayan po namin mag-asawa kasi nahihiya po siya. Bakit siya nahihiya? Kasi dapat daw po hindi ako nangangalakal. Ayaw niya po ako nangangalakal kasi dapat daw po trabaho niya yun eh. Isuportahan kaming asawa niya, mga anak niya. Siguro, ako kasi sir, hindi ako nahihiya eh. Kahit sabihin niya na dapat siya lahat, hindi ako nahihiya. Kasi, pag mahal mo yung pamilya mo, gagawin mo lahat eh. Makalipas ang 4 na taon, muli kong binisita si Joanna sa Malabon. Hello, ate! Ay, hello po, Sir Atom. Okay lang po. No see. Opo. Eto po. Sige, hindi na kita kakamayan dahil... Opo, madumi po yung kamay ko. Opo. Ganda ng bago niyong lugar Imbis na magbaklas sa kalsada, dito na ang bagong pwesto ni na Joanna ngayon. Isa itong community e-waste recycling facility na pinondohan ng isang international organization sa tulong ng pamahalaan. Ano yung binabaklas mo ngayon? Ano po, monitor po. Kung bihasa na noon, lalo pang naging eksperto si Joanna sa proseso ng pagre-recycle ng iba't ibang klase ng e-waste. So halimbawa ito, bakal, tapos yung tinatanggal mo ngayon? Board po. Yung board. Opo. Kinikilo rin to no? Opo. Tapos itong sa harap? Yan po ay mga tapo na. Ayan po tapo na to? Opo. Ayan po yung mga ano nila. Ano to, parang parang backing lang o sa screen to? Screen po yan, sir. Lahat po yan. Hindi naman toxic ito. Hindi naman po siya ganun ka-toxic. Usually, sir, ang toxic po kasi yung mga casing. So, pwede ko dilaan to? Malaki, sir. Nang lipunan sa amin, ganun na lang. Malaking tulong daw kina Joanna ang pagkakaroon ng maayos na pasilidad para sa kanilang trabaho. Lahat po ng gamit namin ngayon ay electronics na. Ito, no? Hindi mano-mano. Hindi na po siya. Tapos, ano to? Pinipisi lang? Opo. Yan, ganyan. Yan. Parang itatapat nyo lang siya sa tornilyo, tapos... Mas mabilis ang trabaho. Tsaka mas safe po. Kasi dati, kapag pilip, talagang pag dumulas, may tendency na... Baka matamaan ka. Tsaka ang kagandahan nito, merong bangko. Opo. Kaya hindi kayo hindi masakit sa likod na nakatuwad kayo. Nung nakita niyo po kami dati, talaga nakaupo kami sa kalsada. Tapos pinapalo nyo lang dun sa sidewalk. Kasabay ng pagpapatayo ng center na ito, binigyan din daw ng karagdagang training ng ilang NGOs ang mga mambabaklas. Natutuhan daw ni Joanna kung gaano kahalaga ang kanilang trabaho sa komunidad at sa kalikasan. Tinulungan niya po kami na ipamulat na okay yung trabaho nyo, pero dapat mas maayos kasi bawat electronics na mababaklas nyo ay may kalakip na panganib. Ano siya sabi mong
panganib dati, ito dati rini-recycle. Opo, pag ito po, halimbawa po, ang bromine nito is 2,000. Oo. Ang ano po is 1,000 500 pababa. Yun lang ang pwede Opo, dapat. pag ito po nasama sa tunawan o sa factory, lulusawin po ulit yan. So magpuproduce po siya ng another product na pwedeng tabo, pwedeng timba o hanger o zipper, pwedeng kutsara na pag nagamit po natin, Toxic. makukuha po yung toxic, mapupunta po sa atin. Nilista mo muna dapat lahat ng items bago tayo. Dahil sa kanyang sipag at galing. Isa pang karangalan ang dumating sa buhay ni Joanna. Ang maging kinatawan ng Pilipinas sa ilang mga conference sa labas ng bansa. I would like to thank you, everybody here. It's my honor to be here and talking about our story. Malayo na nga ang narating ni Joanna. Mula sa mga eskinita ng Malabon hanggang sa mga bulwagan ng Canada, Austria, India, at Thailand. Mabuhay welcomes you to Vancouver. Lumipad ang team ni na Joanna I would like to tell my story. para ibahagi ang kwento ng mga mambabakla sa Pilipinas tulad niya at matuto sa karanasan ng iba. Kamusta yung biyahe sa ibang bansa? Kamusta yung experience na yun? Naku sir, yung una, takot na takot po ako. Grabe yung atog ko. Pero sa huli, kamusta yung experience? Yung po, ang saya. Nakaka-proud po talaga na eto kami dati hanggang eto kami ngayon. Sa kabila ng lumalawak na mga responsibilidad bilang leader ng kanilang samahan, walang tigil pa rin si Joanna sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanyang gawain sa e-waste facility, nagpupunta naman siya sa Bahay Sandigan, isang shelter para sa mga menor de edad at senior citizen. Oo, gusto mo sumayaw. Sayaw tayo. Ha? Gusto mo ba yan? Nagtatrabaho siya rito bilang isang house parent. Nakabrush na pala. Di tulad noon, hindi na raw nila pinag-aawayan ng kanyang asawa ang desisyon niyang magtrabaho. So ngayon, okay na kayo? Ngayon po, masasabi ko po na suportado niya na po ako talaga. At nagkakaintindihan po kami na hindi po ako nagtrabaho para lang higitan yung kakayahan niya. Kasi partner niya po ako, sir. Katulong niya ako sa hirap, sa ginawa, sa lahat ng problema. Ayon pa kay Joanna, nadagdagan daw ang kumpiyansa nila sa sarili. Simula nang maipalabas ang kanilang kwento noon. Oh, sandal ka ha. Alam niyo po, sir, mula po nung ma-picture po yung ako bilang nangangalakal, yung mga kababaihan po na dating nahihiya na nangangalakal, ngayon po, hindi na po sila nahihiya. Parang nung in-interview niyo po kasi ako, yung nararamdaman ko, yung nadidiscriminate po kami, talagang ang baba ng tingin sa amin. Nung nagpunta po ako ng Canada, parang yung luha ko po talaga na, eto na kami, hindi na kami gaanong minamaliit nila. Pinapakinggan kita ngayon, parang ang dami mo na ring alam tungkol sa mas malaking papel ng mga nagbabaklas sa pagpapaunlad ng komunidad at ng lipunan. Dahil dati parang hanap buhay lang eh. Opo, dati Ngayon, po, pera lang talaga eh, humble ko eh. Ngayon po sir, yung responsibilidad na hindi lang dapat makita natin yung pangangalakal na hanap buhay lang. Kung di dapat maging responsable din po kami bilang mga ngalakal. Na kung ito yung hanap buhay namin, mahalin namin. At at the same time, mahalin din natin yung kalikasan at yung nakapaligid. maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.